Ang hiram nga ako ng panghinang sa kapatid ko para nga daw dalawa na silang maghihinang sa pinapagawa naming bahay. At nagpabili nga din sila ng isa pang mahabang pang extension. Halos patapos na nga ho kasi sila sa pagkakabit ng mga tubular. Mas mapapadali nga naman kung dalawa silang maghihinang. At magkakabit na nga ho din kasi sila ngayon ng steel deck. Hindi ko nga ho alam kung kailan talaga mabubuhusan to. Dahil ang target date sana ay January 15. Kaso nga lang ay medyo natagalan nga ho sila sa pagkamada ng mga bakal. At hanggang ngayon nga ay ang dami pa nga din hong pumupuna doon sa dugtungan. Napalitan na nga ho nila yung 4 ng buong bakal doon. At yung 4 nga ho ay hindi na nga pinalitan. Matibay na nga daw ho yun at meron namang CHB sa ilalim yun. Kaya kahit paano eh safe na din. At tungkol naman ho dito sa PVC na nasa loob ng column, ang sabi nga ho kasi namin eh gusto namin nang nakatago yung mga tubo. Kaya ho ang ginawa nila ay nilagay yung PVC sa loob ng column. At ginawa nga hong 25 by 35 ni engineer yung sukat ng mga poste. At yung PVC naman na nasa loob eh 3. At ganitong kalapad nga ho yung poste pag nakatayo ako. Akala ho kasi ng iba eh maliit lang ho yung poste. Iba ho kasi yung kuha ng camera kapag naka 0.5. Plaster pa nga daw ho yan kaya magiging 25 by 40 yung sukat ng poste. Madami na nga daw ho silang nagawang ganyan at okay naman daw ho. Pati nga ho etong tinitiran namin eh 7 tubo ho yung nakapasok sa loob ng mga poste. 20 years na nga ho itong bahay na to pero nakatayo pa din. At hindi naman ho siguro papayag yung engineer namin na ipasok yung PVC sa loob ng poste kung alam niyang hindi nga ho kakayanin. At tungkol naman daw ho doon sa sinasabi yung si Ruho, meron daw ho talagang iba na gumagawa nun. Ang pinaka-importante nga daw ho ay sabay bubuhusan yung beam at slab. Lahat nga ho ng kino-comment nyo ay tinatanong namin sa engineer namin. May mga nabasa nga ho kasi akong comment doon sa mga nag-content sa akin na wala nga daw hong nagsusupervise sa amin na engineer. Eh di sana wala akong building permit at kaya nga daw ho ganito yung nangyari. Eh pakiyawan nga daw ho kasi yung mga tao namin. Simula't simula nga ho na ginawa tong bahay namin, eh arawan na ho talaga ang sahod ng mga tao namin. At ang naging problema lang naman ay yung splicing nila sa mga bakal. At naitama naman na dahil napalitan na nga nila ng buo yun. At ang sabi pa nga ay nagko-content lang daw talaga ako ng bahay. At bago ko pa nga ho i-content tong bahay namin, matagal na ho talaga akong content creator. Totoo lang eh pangalawang page ko na to. At yung una kong page eh sobrang dami lang talagang violation. But kahit paano naman eh 1.3 million follower din yan. At wala rin naman sigurong masama kung i-content ko tong bahay namin. At malaking bagay din sa akin yung pagko-content dito sa pinapagawa naming bahay. Dahil sa mga comment ng mga ka-engineer ko ay nalalaman namin yung mga mali. At kahit paano ay naaagapan namin. Lalo na't mano-mano kami dito at wala naman kaming kontraktor. Abay isa pa pala, okay lang daw sa akin na matagal gawin tong bahay. Dahil hindi ko nga pinapansin yung mga comment nila na mabagal nga daw gumawa yung mga workers namin. Sa loob nga daw ho ng 2 buwan eh dapat naka-slab na to at naka-asintada na din. 8 by 10 ho yung sukat na itong bahay. 65 yung floor area sa baba at 85 floor area naman po yung second floor. Sa attic naman po ay hindi po sigurado kung ilang floor area. At yung Poso Negro ay tapos na din naman na nila. Para lang din ho alam niyo yung sukat at meron din po kayong basihan. Pinagkakakitaan ko naman daw kasi tong black. Kaya okay lang daw sa akin at wala akong pake sa mga kino-comment nila. Sa totoo lang ay wala pa nga akong kinikita dito sa page na to. Pagbago ho kasi yung page ay wala pa ho talagang in-stream ads. Abay kung monetize lang ako dito sa page na to, eh di sana tuwing Sabado nakaletsyon yung mga yan. At bago pa nga ho ako maiyak eh hanggang dito muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mo akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit.